Welcome to Donmar TV News Channel. Grace po, humirit na naman. Ayan. Sabi ni Grace po, pambili dito ay sa atin daw galing, sa atin. So dapat pwede tayo mamili. Ito ang paalala ni Senator Grace po matapos ang payag ng palasyo na huwag maging choosy sa brat. May karapatan kang mamili ng bakunang gusto mong iturok sa iyo. Tandaan na pera mo ang ginagamit ng pambili dito. Kung iintindihin mo at medyo bobo ka, tama yung sinasabi niya, di ba? Na parang, oo nga naman, pera ng taong bayan niyan, kaya dapat ayaw na mamimili kung ano. Pero kung medyo may utak ka, mag-iisip ka, meron ba talaga tayong pagpipilian? Okay? Ano ba talaga ang dapat? At sino ba dapat ang magdidesisyon? Ikaw o ang gobyerno? Bakit to? Sino ba mas nakakaalam kung ano ang mas epektibo para sa'yo? O para sa atin? At sino ba nakakaalam kung ano ba ang available o hindi? Gobyerno ba o ikaw? Yan ang problema natin. Kaya yung mga ganitong komento ng mga politiko, komento ito ng mga trapo. They would just say yung magandang sabihin at magandang pakinggan ng mga tao para pumalakpak yung mga tao sa kanila. Kasi ang treatment nila sa tao, bobo. Yan ang problema sa mga politikong ganito. Hindi naman kasi iisipin nila, ay okay lang naman magkomento ng ganyan kasi bobo naman yung mga tao, maniniwala naman sila sa lahat ng sasabihin natin. Since ama natin ang panday. Ganyan yung iniisip nila. Kasi kung iisipin mo, tama nga naman, di ba? Pera natin dapat yan, dapat tayo mamimili. O, di ba? Kung isip mo mababaw lang, pwede. Pwede yung logic na yun eh. Kaya lang, kung iisipin mo lahat ng anggulo, malabo. Una, wala ka naman choice. Wala naman kasing available. Pangalawa, mas alam ng gobyerno kung ano yung tapat para sa atin. At sila ang nag-aayos. Okay? Bibigyan ko kayo ng kwento ha. Ito yung kwento niya. Kwento sa akin. Meron ako kaninang nakausap. Taga-Japan. Ito, Japan talaga ito. Nakatira ito sa Japan. Okay? Ngayon, naandi dito lang siya dahil may inaayos siyang negosyo. Pero anytime na babalik siya sa Japan, residente ito ng Japan. Okay? Ganito kwento niya sa akin. Tinanong ko kasi, kamusta na kayo sa Japan? Kailan mo kami babalik dyan? Kanina ito, sabi niya sa akin, ay, tuwan-tuwa siya. Starting June, magsisimula na kami sa bakuna. Ay, tuwan-tuwa siya. Medyo napaisip ako doon. Citizen to ng Japan eh. Ibig sabihin, doon na talaga ito, residente na ito eh. June pa daw silang magbabakuna. Tuwan-tuwa siya. Tayong Pilipinas, magbabakuna na tayo next month, sasabihin pa natin late. Tingnan nyo ha. Sabi ko nga sa kanya, bakit June pa? Kasi, sinisigurado ng gobyerno namin na yung makukuha, inaaral pa namin. Ganun daw sila sa Japan eh. Inaaral nila, gumagawa sila ng sarili nilang refrigerator, sisiguraduhin nila yung punta at pagdating at pagbigay sa tao ay sigurado. Tinanong ko, meron bang choice kayo kung anong bakuna na ano? Hindi. Kung ano yung bigay ng gobyerno, yun. Sabi ko, paano distribution sa inyo? Tinanong ko. Ang sabi niya, ang distribution sa amin ganito, may ID kasi kami. Pupunta lang kami doon sa lugar namin, kung saan kaming lugar, pipresent namin yung ID, babakunahan na kami. Organisado sa amin. At saka kasi sa amin, disiplinado yung mga tao. Ngayon nga, ang negosyo niya kasi, yung lashes, yung ganun-ganon, anik-anik, yung mga sa ganito, magpapatato nga ako dito sa ulo eh. Yung ganyan-ganyan. Yung sa buhok, ganyan-ganyan. At saka meron siyang restaurant sa gabi, yung omise. Di ba? So yan yung negosyo niya. Tapos kinamusta ko naman, kamusta naman ang negosyo? Okay, yung sa umaga. Pero doon sa gabi, hindi masyadong pinupuntahan ng tao. Sabi ko, bakit? Open naman kayo. Kasi yung gobyerno namin, mayat maya, sinasabi, huwag kayong lumabas, huwag kayong lumabas, huwag kayong lumabas. So yung mga hapon daw, dahil disiplinado, sumusunod daw talaga. Hindi sila lumalabas. Kukunti lang yung lumalabas. Kasi nga, pag sinabi ng gobyerno, kung ano yung sabihin ng gobyerno sa kanila, yun ang gagawin. Ngayon nga, lockdown. As in, ayaw man nilang tawaging lockdown kasi wala daw sila sa kanilang batas na lockdown. State of emergency.
Pero totally talaga, cleansing nga daw ang tawag nila ngayon. As in, sarado yung airport. Mantakin mo ha. Sarado yung airport. Gawin mo sa Pilipinas yan, nagwawala ng mga Pilipino. Oh. Gawin mo yan sa atin. Ay nako, kung ano-ano na yan. Tapos sabi ko, paano yung sistema na kunwari ikaw uuwi ka, ganyan. Nung bago pa mag-state of emergency sa kanila. Ganito daw ang sistema ha. Oh, pagdating daw sa airport, residence ka. Kukunin yung GPS ng cellphone mo. Di ko alam kung paano ginagawa yon. Basta meron silang technology. Irirehistro mo yon, lalagay mo yun doon sa kanila. Tapos, kahit residente ka ha, mag-i-stay ka doon 14 days sa bahay mo. Tapos, from time to time, merong mag-check sa bahay ninyo. At from time to time, tatanungin ka, iti-text ka, asang ka. Tapos pag nagsinungaling ka kasi alam nila yung GPS mo, lagot ka. Ang laki daw ng penalty. Oh. Ganung kalupit ha. Kaya daw yung mga Hapon, instead of going out of the country para mamasyal, hindi na. Bakit? Ayaw kasi nilang matenga sa bahay ng 14 days. Hindi dahil sa mahirap sila. Kaya lang dahil nga daw sa sobrang nila, sa sobrang workaholic nila, ayaw nila yung magfo-14 days silang nasa bahay lang. Ganon sila kadisiplinado. Sabi ko nga, gawin mo sa Pilipinas yan, yung may GPS cellphone mo. Magwawala na si Renato Reyes dito, sigurado. Magsisisigaw din sa karsada. Kalayaan, Maki, Becky. Sasabihin na naman, hindi, pagkano yan ng kalayaan. Walang demokrasya. Gaganyan na naman yung mga yan. O, di ba? Sa kanila nga, may ID ka na, nakarehistro pa yung numero mo, may GPS ka pa para monitor nila kung talagang lalabas ka. Sa atin, wala na nga tayong ID, yung cellphone natin, bumili ka lang ng kahit anong number dyan, kahit 10 pa number mo. Tapos magagalit pa pag pinarehistro. Oh. Tapos, pag sinabi ng mag-quarantine sa bahay ng 14 days, ano gagawin? Oh, di ba? Ha? Lalabas yan. Tapos pag hinuli ng barangay tanod, stop! In the name of love. Tapos sasabihin naman nung, hindi sir, kasi may bibilin lang ako dyan sa kanto. Kasi may pagkain lang akong bibilin dyan. Kahit yung sari-sari store, katabi lang niya. Oh, di ba? Naalala niyo yung baking galing sa kapitbahay, sabi niya, uuwi lang ako. Tapos sinahatak niya yung lalaki niyang kaibigan na umiiwas sa camera. Naalala niyo yun? Ganun ang Pinoy eh. Oh. Kaya tuloy natatawa ko eh. Kaya tayo, ganito na reklamador pagdating sa vaccine. Bakit? Masyado tayong spoiled. Honestly, spoiled tayong mga Pilipino. Sa ibang bansa, pinost ko nga kanina yung Singapore. Singapore, wala rin naman silang choice. Sandali lang hindi ko kasi na-post eh. Yung sa Singapore, wala din po silang choice kung ano yung pipiliin nilang vaccine. Okay? Cherry May Clark, salamat po. Tayo sa Pilipinas, nag-aaway-away pa kung ano yung choice. Hindi ba kayo natatawa? Tayo lang ang bansang nag-aaway-away kung anong vaccine ang gagamitin. Kung anong brand ang gagamitin. Tayo lang ha. Sa ibang bansa, yung gobyerno na yung nagde-decide. Sila na yung trusted ng tao. Meron silang DOH, may FDA sila. Kung ano yung sabihin, abay, sumunod ka. Ganun eh. Sa atin, kaliwat ka na. Hindi nyo ma-imagine yun. Kaliwat ka ng reklamo na kesyo. Hindi, dapat kami bibili ng vaccine natin. Kung ayaw mo, di wag. Papakita ko lang ha. I'm Daddy pala yan. Ito pala. Ito ba, papakita ko. Ito. Si President Basta yung presidente ng Indonesia, Sinovac din yung ginamit. Okay? Tingnan niyo yan ha. I'm not promoting Sinovac. Ang point ko dito, yung mga propagandang lumalabas na kesyo itong Sinovac, kesyo itong ganito, medyo, sabi ko nga, ano to? Kung may problema yan, sa tingin nyo gagamitin ng ibang bansa yan? Ito pa.
Pakita ko pa sa inyo, ha? Singapore, ha? Singapore. Mayamang bansa ito. Ha? Kung pagalingan lang at payamanan, walang-wala ho tayo dito. Ano sabi? Singaporeans won't be able to choose between coronavirus vaccine. Health Minister Gam King Yong. Di ba? Allocation will be on availability, patients, medical history, and other factors where there will be financial assistance people suffering side effects. Kasi tayo, hindi ho ba kayo natatawa? Na parang, para tayong tanga. Tayo lang yung bansa nag-aaway-away kung ano yung pag-uusapan, kung ano yung gagamitin natin. Ba't hindi tayo magtiwala sa gobyerno? Ba't di tayo magtiwala doon sa mga doktor na nagsasabing, okay nga ito, okay ito? Ba't hindi tayo nagtitiwala, ito lang yung available at this moment?